Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yaubet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Harold at pati na rin sa pamangkin mo na si Nigel Lopez ng Pulo Orani Bataan. Shoutout po sa iyo Idol JR Pantajan. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Lim Juna Loled at kay Pablito Marabi Baril ng Japan. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Idol JR San Diego. Shoutout po sa iyo Idol Francis Zolda at kay Nene Zonyo ng Jensan. Shoutout po sa iyo Idol John Andrew Cruz at RJ Pogi. Shoutout po sa iyo Idol Robert Patente at advance happy birthday sa iyo Lods Jason Pua. Shoutout po sa iyo Idol Tata Lanes. At shoutout po sa iyo Idol Rayber TV. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, sa silangang daungan ng Hangzhou ay sinabi ni Kupal na Taegyeong na sinira ng mga mananakop ang daungan kaysa sakupin ito. Sa tingin niya na walang balak na gamitin ito ng kalaban nila. Sinabi naman ni Gukwo na ang gusto ba ng kalaban nila ay ang magutom ang lahat mapa mananakop at mga taga Zhejiang ng sabay. Ayon naman kay Kupal na Taegyeong na baka nagawa nila ito dahil sa galit, lahat ng mga mamamayan na inaasahan nilang bihagin ay tumakas sa kastilyo pagkatapos ng lahat, may natitira pa bang pagnakawan ng mga ito? Sinabi naman ni Gukwo na ang lahat ng nangyayari sa digmaan ay parte lamang ng mga estratehiya kaya wag basta-basta mag-isip ng simple si Taegyeong. Tumatawa naman si Kupal na Taegyeong habang mapang-asar na sinasabi nito na ang pagpatakba ng ulan ay parte din ng stratehiya ng iba o baka ito ay parte ng stratehiya ng Diyos. Sa isip-isip ni Gukwo na ang dream child ng Jongnam-sek, habang mas nakikilala niya ito ay mas nade-disappointed siya dito. Ang ulan mismo ay hindi magiging bahagi ng diskarte ng isang tao. Ngunit ang paggamit ng pinababang visibility na nilikha nito ay bahagi ng isang diskarte sa digmaan. Sinabi naman ni Chorang yung sa lahat na isa itong ambush. Diskumpyansado naman ang pinakakupal sa lahat na si Taegyeong sa mga sinabi ni Chorang yung. Kaya sinabi nito na kung ano ang mga pinagsasabi ni Chorang yung, wala naman siyang nakikita na kahit ano dito sa lugar na ito. Ayon naman kay Gukwo na nararamdaman niya ito, siguro ay mga nasa 20 o 30 ang nandirito nagtatago. Sinabi naman ni Chorang yung na nasa 55 ang lahat ng ito. Sa isip-isip ni Gukwo na tagmang bilang ang nasasabi ni Chorang yung, hindi na lang siya makapaniwala kung nagagawa na din ba ni Chorang yung ang isang bagay na iyon. Makikita natin ang mga mananakop na nagtatago sa mga gusali at naghahanda para umatake. Samantalang si Chorang yung naman ay nakikita niya ang lahat ng ito. Kahit na ang apat na nagtatago sa malapit ay nakikita niya rin, hindi na lang makapaniwala si Gukwo na nagagawa na ni Chorang yung ang punto na nakikita na nito ang ng mga tao. Sinabi ni Chorang yung naaatakihin na nila ang mga ito bago pa ang kalaban makagalaw. Sinabihan ni Chorang yung si Gukwo na ito na ang bahala sa mga mananakop na nagtatago sa kanan at siya naman ang aataki sa gusali. Kaya agaran ng sumugod si Chorang yung para umatake sa gusali. Nagulat naman si Gukwo nang biglang pag-alis nito. Nadedesmaya si Gukwo. Sa isip-isip niya na di naman niya nakikita talaga kung nasaan mismo ang mga kalaban di tulad ni Chorang yung. Gayunpaman ay kahit papano ay may ideya na siya kung nasaan ang mga ito base sa sinabi sa kanya ni Chorang yung. Makikita natin si Chorang yung natumalo ng napakataas. Nagulat naman ang mga mananakop sa ginawa nito. Habang nasa ere ay pinagmamasdan ni Chorang yung ang lahat. Sinabi ni Chorang yung na kung tinatawag ba nila itong isang ambush, hindi naman mga marunong ito magtago ng mga presensya nila. Naghahanda na si Chorang yung para umatake. Habang nasa ere ay ginamit nito ang 14 Blossoming Strokes 9 technique, 5 Blossoming Rush kung saan ay makikita natin na nawasak ang isang gusali dahil sa pag-atake ni Chorang yung. Sinabi ng mananakop na nagtatago na nakita na sila ng mga ito. Makikita natin na sabay-sabay na pinapatay ni Chorang yung ang lahat ng mananakop. Naghahanda na ulit siya para umatake at napapatingin na lang siya sa mga mananakop pa na nagtatago at nagpatuloy lang si Chorang yung napatayin ang lahat ng mananakop. Sinabi ng ibang nagtatago na mananakop na nasa bubong na mukhang nalaman na ang plano nila.
ayon naman sa isa na mag-umpisa na sila umatake. Gayunpaman ay biglang dumating si Gukon sa harap ng mga ito, nakangiti ito habang nakatingin sa mga mananakop na nagtatago. Sinabi naman ng kupal na Taegijong na mga nagtatago pala ang mga kalaban, seryoso lang si Jong Myung na pinapakiramdaman kung nasaan pa ang ibang kalaban. Samantalang sa di kalayuan ay nadidismaya na lang si Mamoru Miyamoto habang nakikita ang nangyayari. Sa isip-isip niya na ang ambush na pinaplano nila ay isang kabiguan, nadidismaya din siya sapagkat binigyan siya ng mga tauhan ng mga mahihina sa umpisa pa lang. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Naoshi Shikonishi. Sinabi ni Naoshi Shikonishi na nahihiya man siya na sabihin ito sapagkat kakabalik lang ni Mamoru Miyamoto galing sa labanan, subalit sasakupin nila ang silangan daungan ng Hangzhou na inabandona na ng mga taga-Zhejiang. Tinanong naman ni Mamoru Miyamoto na bakit ang silangan daungan, hinalughog na ang lugar na iyon, dapat walang anumang bagay na nagkakahalaga ng pagnanakawan doon. Ayon naman kay Naoshi Shikonishi na totoong wala nang makukuhang kahit ano sa lugar na iyon, ngunit isa rin itong rutang pang-emergency na supply para sa kalaban, ito ang magiging perpektong distraction. Tinanong naman ni Mamoru Miyamoto na kung gusto ba nito na sakupin niya ang daungan na ito ng magkasama. Ayon naman kay Naoshi Shikonishi na ang papel ni Mamoru Miyamoto ay ang dumating doon pagkatapos nila masakop ang lugar na iyon. May isang grupo na nasa loob ng kastilyo na malalakas, sila ang nagpabagsak sa tatlo sa kanilang mga vanguard squad habang pinoprotektahan ng mga ito ang kanilang mga supply convoy. Ang tanging natitira sa kanila ay ang ragtag group ng mga pirata. Wala silang choice kundi ilipat ang kanilang pangunahing puwersa. Kung maaari sana ay pigilan ni Mamoru Miyamoto ang mga bastardong grupo na malalakas sa silangang daungan. Habang ginagawa ni Mamoru Miyamoto ito, ang kanilang pangunahing puwersa ay aatake na sa kastilyo ng kalaban. Sinabi naman ni Mamoru Miyamoto na kung ang grupo na ito ay mga malalakas, hindi niya lang siguro dapat pigilan ang mga ito. Kung gusto ba ni Naoshi Shikonishi na patayin niya ang mga ito, sinabi naman ni Naoshi Shikonishi na ito talaga ang gusto niyang gawin ni Mamoru Miyamoto. Sa kabilang banda ay nilabas na ni Mamoru Miyamoto ang espada nito sa kaluban. Agara naman naramdaman ito ni Cho Rang-yong, kahit na si Gukon ay naramdaman din ito, habang nakatingin kay Mamoru Miyamoto ay sa isip-isip ni Cho Rang-yong na isang malakas na killing intent ito, napapatanong na lang si Cho Rang-yong sa sarili niya habang pinagmamasdan si Mamoru Miyamoto sa malayo na kung sino ang taong ito. Makikita natin na patuloy lang pinagmamasdan ni Cho Rang-yong si Mamoru Miyamoto, sa tingin niya na ito siguro ang taong tinutukoy sa ngalan ng Mamoru Miyamoto, habang nakatingin sa isa't isa ay sa isip-isip ni Cho Rang-yong na may kakaibang aura ang taong ito, kaya agara na sumugod si Cho Rang-yong papunta sa kinatatayuan ni Mamoru Miyamoto, habang naghahanda para umatake ay sa isip-isip ni Cho Rang-yong na kailangan nilang talunin ang taong ito. Nakangiti naman na sinabi ni Mamoru Miyamoto na si Cho Rang-yong ang kauna-unahang Little Demons na agara na umatake talaga agad sa kanya. Habang sinasagang ang pag-atake ni Cho Rang-yong ay sinasabi ni Mamoru Miyamoto na gusto niya ang fighting spirit na meron si Cho Rang. Agara naman na umikot-ikot si Cho Rang-yong at ginagamit nito ang teknik na 14 Blossoming Strokes, Heavenly Flowing Blossom, kung saan ay makikita natin ang mabilis na pag-atake ni Cho Rang-yong ng sunod-sunod na nagagawa naman ng maarang ni Mamoru Miyamoto ito. Bigla naman nagulat si Cho Rang-yong sa isang pag-atake ni Mamoru Miyamoto na papalapit na sa ulo nito, kaya agara naman na naiwasan ito ni Cho Rang sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot palayo dito. Habang naghahanda ay seryosong nakatingin lang si Cho Rang-yong kay Mamoru Miyamoto, sa isip-isip naman ni Mamoru Miyamoto na ang swordsmanship ni Cho Rang-yong ay hindi naaangkop sa edad nito, isang kahanga-hanga na ang kakayahan ni Cho Rang-yong pagdating sa paggamit ng espada sa murang edad, flexible ang kanyang mga galaw at swabe ang kanyang mga hampas, isang parang buhawi na paggalaw sa isang parang bagyo na talim. Ang bata na nakalaban niya noon ay parang isang God of Thunder, samantalang ang batang nasa harap niya ngayon ay parang God of Wind. Mahigpit ni Mamoru Miyamoto na hinawakan ang espada niya, natutuwa ito habang sinasabi na talagang kahanga-hanga ang mga mandirigma ng Junguan, sabay umatake ng malakas na slash attack, na bahala naman si Cho Rang-yong nang makita ang pag-atake na ito,
Subalit nagawa naman ni Chorang Yung na maiwasan ito sa pamamagitan ng pagtalon sa ere, hindi na lang makapaniwala si Chorang sa nakikita niyang pinsala ng atake na iyon. Sa lakas ng atake ni Mamoru Miyamoto ay nahati ang ibang parte ng gusali, subalit biglang napansin ni Chorang Yung ang mabilis na paggalaw ni Mamoru Miyamoto. Makikita natin na agara na sumugod si Mamoru Miyamoto habang nasa ere pa si Chorang Yung. Seryoso naman na pinagmamasdan ni Mamoru Miyamoto ito, nagtataka na lang siya sa nakikita niya. Hindi siya makapaniwala kung bakit ang mga debris ay papasugod sa kanya. Agara naman pinatagilid ni Mamoru Miyamoto ang espada niya para gawin ang atake ni Jium Namgong. Sabay-sabay na naharang ni Mamoru Miyamoto ang lahat ng debris na papalapit sana sa kanya, samantalang makikita natin si Chorang Yung na naghahanda na umatake habang ang espada nito ay lumiliyab. Agara naman na sumugod na si Chorang Yung kay Mamoru Miyamoto. Nagawa naman ni Mamoru Miyamoto maarang ang malakas na pag-atake na ito. Naiinis naman si Chorang Yung nang makita na naharang ang atake niya, habang si Mamoru Miyamoto ay hindi makapaniwala sa nakikita niyang malakas na pag-atake na pinakawalan ni Chorang Yung. Sa lakas ng pag-atake ni Chorang Yung ay nahiwa din ang ibang bahagi ng gusali. Tumatawa na sinabi ni Mamoru Miyamoto na hindi na rin masama ang lakas ng pag-atake ni Chorang Yung. Ngunit masyado nitong nilagyan ng maraming lakas ang pag-atake na iyon. Nabahala naman si Chorang Yung nang makita na papalapit na sa mukha niya ang atake ni Mamoru Miyamoto. Malakas na sinipa ni Mamoru Miyamoto si Chorang Yung. Sa sobrang lakas ng pagkakasipa ni Mamoru Miyamoto ay makikita natin na halos mawala na ng ulirat si Chorang Yung. Malakas na tumalsik ito sa malayo dahil sa lakas ng atake ni Mamoru Miyamoto. Hindi na lang makapaniwala si Gukwan at Jongmyung sa nasaksihan nila. Mabilis na sumugod naman si Gukwan at sinabihan niya ang dalawa na sila na ang bahala sa iba pang natitirang mga mananakop. Napansin naman ni Mamoru Miyamoto ang pagdating ni Gukwan. Mahigpit niyang hinawakan ng espada niya at nagpakawala ng malalakas na slash attack. Makikita natin ang malalakas na slash attack na papalapit kay Gukwan. Direkta naman na tinamaan si Gukwan ng mga pag-atake na ito at nararamdaman niya ang sakit ng atake. Hindi na lang makapaniwala si Mamoru Miyamoto na ang pag-atake niya ay tumatalbog lang sa katawan ni Gukwan. Makikita natin na halos matamba na si Gukwan sa mga natamo niyang pag-atake. Sa isip-isip ni Gukwan na isang makapangyarihang swordsmanship ito, mas gusto niya sana na huwag gamitin ito laban sa ganoong uri ng pag-atake. Ginamit na ni Gukwan ang 18 Palms of Guani, kung saan ay naghahanda na siya ng isang malakasan na pag-atake. Naghanda na rin si Mamoru Miyamoto para sumugod. Kinumpas na niya ang espada niya, habang si Gukwan naman ay nilulunsad na din ang pag-atake niya gamit ang kamay, hanggang sa mabilis na nakalapit si Mamoru Miyamoto kay Gukwan. Makikita natin ang malakas na pagsabog sa buong paligid ng kinaroroonan nila Gukwan. Sa sobrang bilis ni Mamoru Miyamoto ay nakalipat na agad ito sa likod ni Gukwan kasabay ng malakasan na pag-atake nito, hanggang sa humupa na ang malakas na pag-atake. Napapabuntong hininga na lang si Mamoru Miyamoto, habang si Gukwan ay nakatayo pa rin at hindi gumagalaw, hanggang sa bumulwak ang gilid ng katawan nito at naglabasan ng maraming dugo. Ang Diamond Body, ang isa sa mga primeval incarnates na nagsabing nagtataglay ng balat na diamante. Ang kanyang ki mula ng ipanganak ay karibal ng isang matanda, at pinapaikot niya ang kanyang laman at dugo. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao na magsasanay sa kanilang buong buhay upang bumuo ng ki at malayang gamitin ito, siya ay ipinanganak na kasama nito, kaya naman kasing tigas ng brilyante ang kanyang katawan mula sa murang edad. Sa pagtanda niya, mas lalo siyang nagkaroon ng maraming ki at na-train ang muscles niya na lalong nagpatigas sa katawan nito. Ngunit sa mundo ng Merem, ang pagkakaroon ng matigas na katawan ay hindi garantiya na matatalo nito ang kanyang mga kalaban. Kung gusto nitong ipalaganap ang kanyang pangalan sa buong mundo, kailangan nito ang isang pag-atake upang itugma ito. Maswerte ito sapagkat pinadala siya ng kanyang mga magulang para mag-training sa iba't ibang martial arts sa Shaolin, at hindi nagtagal ay nakuha niya ang atensyon ng Monk of Empty Love na nagsanay sa kanya upang epektibong gamitin ang lakas ng kanyang matigas na katawan. Ang 18 Palms of Guanyin,
isang pamamaraan na angkop sa kanya, at inilagay siya sa landas patungo sa tunay na pinakamalakas na nilalang. Gayunpaman, dahil sa malakas na kakayahan na ito, pansamantala nitong ibinababa ang kanyang mga depensa, dahil ginagamit nito ang ki na dumadaloy sa kanyang buong katawan, isa itong maliit na butas para sa isang counter-attack. Wala pang isang tao na maaaring samantalahin ang hindi kapani-pani walang maikling sandali na ito, hanggang sa nakaharap na niya si Mamoru Miyamoto. Habang nakahawak sa sugat na natamo ni Gukon ay napapasigaw na lang ito sa sakit. Sa isip-isip ni Mamoru Miyamoto na sinigurado niyang sakto ang paghiwa niya dito, subalit hindi pa rin niya naputol ng tuluyan ang katawan nito. Hindi pa siya nakatagpo ng isang taong may kasing tigas ng katawan tulad ng meron ito. Habang nakatingin kay Mamoru Miyamoto, naiinis siya sapagkat dapat ay di niya ginamit ang 18 palms of guani laban dito. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao, at agaran na sumugod kay Mamoru Miyamoto para suntukin ito. Subalit walang kahirap-hirap na pinigilan lang ni Mamoru Miyamoto ang pagsuntok nito, at nag-counter-attack gamit ang espada niya, kung saan ay sinusubukan sana ni Mamoru Miyamoto na putulin ang kamay nito. Ngunit ang nagawa lang ni Mamoru Miyamoto ay ang pabagsakin ito sa lupa. Habang nakatutok pa ang espada sa leeg niya ay napapasigaw na lang sa sakit si Gukon sa pagkakabalibag sa kanya. Ayon naman kay Mamoru Miyamoto na ito lang ang kaya niyang gawin sapagkat ang katawan nito ay kasing tigas ng bakal, isang katawan na kahit ang Muramasa niya ay hindi kayang hiwain. Kahanga-hanga talaga ang mga mandirigma na meron ng Junguan. Ang Muramasa niya ay isang talam na gawa sa laman at dugo ng mga demonyo na naninirahan sa kanilang mga lupain. Ang talam na ito ay pumutol ng maraming demonyo pati na rin ang mga tao. Hindi mabilang na mapaghiganting espiritu ang nakapaloob sa talam na ito, na ginagawang kasing lamig ng taglamig at kumikinang sa gabi. Maaari mong isipin ang talam na ito bilang ang yin. Sa kabilang banda, ang Masamyun ay ang pinakadakilang talam sa silangan na ginawa ng isang panday na nagmula sa bansang Junguan, isang bagay na halos nag-overwhelming sa kanya kapag ginagamit niya ang espada na ito, uri ng tulad ng isang mataas, tapang, kumpiyansa, kapangyarihan. Ang mga damdaming inilarawan bilang yang ng kanilang mga tao. Ngayon ay napapaisip siya, kung kakayanin ba ng matigas na katawan na meron ito ang pag-atake ng Masamyun. Sabay nilang tignan ng resulta kung ano ang mangyayari. Nabahala naman si Gukon at sa isip-isip nito na hindi maganda ang nangyayari. Samantalang habang papalapit ay sinabi ni Chorang yung na may nagsabi sa kanya na si Mamoru Miyamoto daw ang pinakamalakas na mandirigma sa silangan. Ngunit ito lang ba ang meron na mapapakita nito? Isang beses lang ito nakagawa ng atake na tumama sa kanya. Napansin naman ni Mamoru Miyamoto ang mga nakapalibot kay Chorang Yung. Habang nagpapalabas pa ng malakas na aura ay sinabi ni Chorang Yung na huwag masyadong mayabang si Mamoru Miyamoto. Kung ito man ang pinakamalakas na mandirigma sa silangan, hindi na lang makapaniwala si Gukon sa nakikita niyang pinapakita ni Chorang Yung. Sinabi ni Chorang Yung na siya ang pinakamalakas sa buong mundo. Makikita natin na lumulutang ang lahat ng bagay na malapit kay Chorang Yung. Lahat ng ito ay mabilis na pinasugod niya papunta kay Mamoru Miyamoto. Nabahala naman si Mamoru Miyamoto nang makita ito. Makikita natin ang mabibilis na mga bato at kahoy na papalapit kay Mamoru Miyamoto. Agara naman na naghanda na si Mamoru Miyamoto para harangin ito gamit ang dalawa niyang espada, at walang kahirap-hirap na pinag-aatake niya ang mga bato at kahoy na papasugod sa kanya. Hinawakan naman ni Gukon ang mga paa ni Mamoru Miyamoto. Nainis naman si Mamoru Miyamoto sa ginawa nito, kaya mahigpit niyang hinawakan ng espada niyang si Masamyun. Subalit napansin naman niya na mabilis na papasugod sa kanya si Chorang Yung. Samantalang si Chorang Yung naman ay naghahanda na para umatake at matalim na nakatingin ito kay Mamoru Miyamoto. Ginamit ni Chorang Yung ang 14 Blossoming Strokes third technique, Frost Blossom Burst. Nagawa naman na maarang ni Mamoru Miyamoto ang pag-atake na ito. Walang kahirap-hirap na nahuli niya ang espada ni Chorang Yung sa pamamagitan ng pag-ipit nito. Naghanda naman na din si Mamoru Miyamoto para maglunsad ng kontra-atake. Napansin naman ni Chorang Yung ito, kaya agaran siyang tumalon sa ere habang hinahawakan ng espada ni Mamoru Miyamoto. Sa isip-isip ni Chorang Yung na masyadong inutil si Mamoru Miyamoto para hawakan ng espada niya ng ganun-ganun lang.
ngayon ay ang kaliwang kamay nito ay puputulan na niya, subalit bago pa mangyari yun ay binitawan na ni Mamoru Miyamoto ang pag-ipit sa espada ni Cho Rang-yung. Ginamit din ni Mamoru Miyamoto ang hawakan ng Masamune para ay pang-atake sa espada nito. Hindi na lang makapaniwala si Cho Rang-yung sa mga nangyari, agara naman na nagpaikot-ikot si Cho Rang-yung sa ere. Agara naman naghanda na si Cho Rang-yung para maglunsad ng malakas na pag-atake, nagagalit na nilunsad nito ang atake niya, nagawa naman ni Mamoru Miyamoto na maarang ito gamit ang espada na Masamune, hindi na lang makapaniwala si Cho Rang-yung sa nakikita niya sapagkat ang espada niya ay unti-unting nasasira, hindi niya lubos akalain na ang Lustrous Plum Blossom Blade ay walang kahirap-hirap na nahaharang. Makikita natin na unti-unti nang nasasira ang espada ni Cho Rang-yung habang sinusubukan na atakihin nito si Mamoru Miyamoto. Nagugulantang na lang si Cho Rang-yung at hindi niya maintindihan kung anong nangyayari at paano ito nangyayari. Naangkin niya sa espada niya ay ninakaw ng espada ni Mamoru Miyamoto, hanggang sa tuluyan ng masira ang espada ni Cho Rang-yung. Seryoso naman na nakatingin si Mamoru Miyamoto kay Cho Rang. Nabahala naman si Cho Rang-yung sa killing intent na pinapakita sa kanya ni Mamoru Miyamoto. Agara nang naghahanda si Mamoru Miyamoto para atakihin si Cho Rang-yung, hanggang sa sinaksak na niya si Cho Rang-yung. Hindi na lang makapaniwala si Gukwon sa nasaksihan niya, kahit na si Kupol na Taegijong ay napatigil din nang makita ang nangyari kay Cho Rang-yung. Samantalang si Jong Miyong naman ay halos pinagbagsakan ng langit at lupa habang nakatingin kay Cho Rang-yung. Makikita natin na tumagos ang espada ni Mamoru Miyamoto sa katawan ni Cho Rang-yung. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na hindi niya man naintindihan ang lahat ng sinabi ni Cho Rang-yung kanina pero may isang bagay siyang naintindihan dito, at ito ay ang katagang pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na tunay na may kakayahan at talento talaga si Cho Rang-yung para maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Hindi pa nga ito nakakaabot sa edad na 20 subalit lubos na itong makapangyarihan, ngunit mahaba-haba pa ang lalakbayin nito para makamit ang hinahangad nito. Makikita natin ang espada ni Cho Rang-yung na naputol na umiikot-ikot sa ere. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na maraming malalakas na tao ang meron sa mundong ito, lahat ay may iba't ibang uri ng mga armas ng kanilang mga sarili. Hahayaan niya itong lumabas sa mundo at kumuha ng maraming karanasan. Pagkatapos nun, sa sandaling maramdaman nito na siya na ang pinakamalakas sa mundo, hanapin ulit siya nito. Kung mangangako si Cho Rang-yung na gagawin yon, hahayaan niya itong mabuhay ngayon. Naiinis naman na sinabi ni Cho Rang-yung na kung ano ang pinagsasabi nito, mahigpit niyang hinawakan ang espada niya. Naiinis din siya habang may mga dugo na lumalabas sa bibig niya. Sa isip-isip ni Mamoru Miyamoto na malakas ang kalooban nito kaso nga lang ay masyado pa itong bata. Nagagalit na sinabi ni Cho Rang-yung na wag siya nitong patawanin. Naghahanda na si Cho Rang-yung para umatake pa. Sinabi naman ni Mamoru Miyamoto na sayang naman, agara nang naghanda si Mamoru Miyamoto, at nilunsad na nito ang atake para patayin na si Cho Rang-yung, subalit may isang sandata ang balak na harangin ang pag-atake nito. Nagulat naman si Mamoru Miyamoto sa pagsulpot ng atake, samantalang si Cho Rang-yung ay nabahala nang makita ito. Makikita natin na nahati sa dalawa ang sandata ni Jong Miyong, at patuloy na papalapit ito sa kanya. Napapalaki na lang ng mata si Cho Rang-yung habang nakatingin kay Jong Miyong. Direktang tinamaan si Jong Miyong ng malakas na pag-atake ni Mamoru Miyamoto para iligtas si Cho Rang-yung. Hindi makapaniwala si Mamoru Miyamoto sa ginawa ni Jong Miyong. Nababahala naman si Cho Rang-yung nang makita na tinamaan ng atake si Jong Miyong. Makikita natin na nagsisilabasa na ang mga dugo sa bibig ni Jong Miyong dahil sa natamo nitong atake. Pahabol na shoutout sa iyo Idol Christian Ray Ann Cajes, at shoutout din sa iyo Idol Babe Lai Blanco.